pumasok tayo ng 13, di ba? 13 ng madaling araw. 14, 14, 15, 16, 17, 18. 18 nga, di ba? So, 14, 15, 16, 17, 18. So, pang 6th day namin ngayon until tomorrow ng umaga. And ang update sa kanya, buong araw, ano siya, all is well. Walang lagnat, maganda yung mood, at mababa yung RR niya o yung respiratory rate. So, the past few days, mga 3 days ago or kahapon, medyo problemado kami sa respiratory rate niya kasi pinagbawalan na kami. Naging strict sila na pagwawal yung pagpapakain or pagpa-dede or pagpapa-intake ng anything, tubig, anumang pagkain kasi mataas yung respiratory rate. So, respiratory rate pala, so bago namin itong nalaman na ano pala siya, ito yung bilang ng paghinga ng tao, yung inhale, exhale. So, binibilang siya ng isang inhale, isang exhale, counted as one count lang siya. So, halimbawa, 1, 2, 3. So, sa pag-research namin, ang regular or ang normal na adult may respiratory rate between 12 to 20 na beses na count, while ang children mas mataas sila kasi mabilis yata silang sa puso yata nila din yan mabilis mag-pump ng dugo. At sa case ni baby, 12 months siya, it ranges between, sa internet na search namin, it ranges between 20 to 60 count. Pero ang required nila dito, since nga may condition siya na may pneumonia siya ngayon at medyo habol yung paghinga niya, at yun yung reason bakit namin siya dinala sa hospital, na-require ng doktor na kailangan below 50 count bago siya pa didein. So, naging struggle namin siya in the past few days kasi pagpasok namin dito, hindi naman kami agad binawalan. Parang naka 3 days muna tayo, no? Bago talagang pinagbawal yung no? Kasi nagswero naman siya Tapos, hindi tayo sinabihan nung una, parang hindi pa agad nagbawal. Nung isang araw lang, nung napansin nila na walang improvement dun sa respiratory rate niya, or tinatawag lang RR, dun na nila parang, tas nilagnat pa si baby nung pangatlong araw dahil sa na dislocate na kasi parang hindi na tumama yung yung swero sa ugat. So, nag-leak siya. Nagkalagnat siya. Isang buong araw yun. Tapos, sinabi nila na bawal na nga. And kahapon yata, yun, nakarang araw. Kahapon, no? Kahapon, sinabihan talaga na yung isang nurse nagsulat ng parang acknowledgement letter na alam niya na bawal pakainan or padidein si baby while mataas yung respiratory rate. So, pumirma siya. So, medyo kinabahan kami kasi parang sa part namin, parang ano ba yun, hugas kamay. Parang, though, in the past few, before that naman kasi, nagpapaalam kami. Pero since na hindi nila talagang sinabi nila na, yung advice lang naman nila na parang ganun, huwag niyo po munang ganyan. So, minsan, dahil nagwawala si baby at ang makakapagpatahan lang sa kanya ay yung mag-feed, napapadede niya. Tapos medyo alam kami, so mula kahapon strict na din talaga kami nagpapaalam bago
magpadede. So, naging problema kasi nga, pag sinecheck nila yung respiratory rate, nakatense ang bata at tumataas yung respiratory rate niya. So, hindi mo talaga siya mabibilang, hindi talaga nila makuhanan ng mababa na RR kasi na-depends nga sa presence ng mga staff. So, pero pag kami lang, sinurse namin paano bilangin, mababa naman. At makikita namin na mabagal yung paghinga niya. Tapos, yun. Yun yung parang dilema namin in the past few days. Kasi kahapon, nung kahapon, antok na kami, wala kaming tulog maayos. Ang bata, hindi siya mapakali. Gusto niya talagang dumede, nagwawala. So, hirap na hirap kaming paano siya patahanin nang hindi siya padidein kasi yun yung gusto niya. And yun din naman yung bawal sa kasulukuyan na hindi mo rin siya, kung bibilangan din siya ng RR, hindi rin siya papasa kasi mabilis yung niya paghinga. So, napakalaking struggle yun. Pero naiintindihan din naman namin yung importance doon kasi parang checking doon sa respiratory rate na yan, it could cause fatal effect doon sa baby kasi nga dahil habol sila, reason na bakit habol sila kasi yung oxygen na nakukuha ng lungs hindi enough. Ngayon pag nag-intake sila ng food, may malaking chance na yung particles ng kinakain or iniinom ay mapunta sa airways na magkukos ng more blockage dun sa airways na papunta sa lungs or even sa lungs mismo. And yun, nakakatuwa lang kasi kahapon nagbabrowse ako sa Facebook, hindi ko naman sinearch or anything like that dahil siguro din may ganyan si Facebook na nakikita niya yung activities ng mga users sa other apps. So since nakita niya, nag-search ako regarding that, parang may video doon na out of nowhere, may video doon na lumabas na balita siya hindi siya balita, parang post lang ng isang random person na parang nag-inform siya sa mga tao na may kaso yung nanay niya na nalunok niya yung part ng Skyflix na inopen niya using the mouth, na pumasok sa bibig niya and unknowingly dumiretso sa lungs. So nahirapan huminga. Sa napakaliit na plastic na yun, nagkaroon ng complication yung nanay niya. Tumaas yung BP and all that, hindi na makahinga, napakaliit lang, bumara. Possible pala pumasok yung ganong kalaki. Actually, malaki siya para sa kung daanan ng hangin man yun. Pumunta siya ng lungs, ganun ka-possible na So, maaari din talagang ganun ang nangyayari naisip ko, ganun ang nangyayari sa mga babies na hindi nadadala sa hospital. Kasi as parent, ang pinakaalam mo na need ng bata is pagkain, dede. Yun yung magsusustain sa kanila. At pag may ubo, tapos nahirapan na huminga ang bata, siyempre, papadidiin para lumakas. So without you knowing na lulunod na pala yung anak mo, kasi hindi naman sila nakapagsalita, ang ginagawa lang nila iyak. And tayo as parent, pag tumatahimik yung anak natin, akala natin okay na kasi yun yung sign nila ng discomfort yung pag-iyak. Pero napansin ko sa mga post and sa mga videos na even tulog yung bata, meron silang kahirapan sa paghinga. Na-experience ko mismo sa anak ko na during the time na bago namin siya isugod dito sa hospital, even tulog siya, makikita mo yung chest niya na bumubuka na malaki at nagka-close ng gano'n na gano'n. Pero tulog yung bata hindi nila alam yung gano'n. So yun pala, tapos ang bilis gano'n. So yun pala,
kung hindi namin sinugod, maaring magpadede lang kami ng magpadede. And the fact na parang pinapirma pa siya ng parang form or consent or acknowledgement regarding that, it means, ano talaga siya, parang importante or ano bang term doon? Ang term doon, parang risk talaga. Yung the fact na pinapirma ka ba ng ano, parang ano talaga siya, importante talaga siya, parang gano'n, di ba? Kasi kung hindi siya ganun kahalaga sa kasalukuyang sitwasyon, ba't kapapirmahin ng acknowledgement, di ba? Ibig sabihin, napaka-risky nung pagpapakain or pagpapainom sa babies o sa bata na merong kondisyon sa paghinga o yung may respiratory problem. So, yun. So, nagkaroon tuloy kami ng knowledge about that. And part siya ng vital sign ng isang bata. So, yung sinicheck or isang tao, sinicheck nila is yung oxygen level, which is ginamitan nila oximeter, tapos temperature, tsaka heart rate.